Magandang araw mga tol, welcome na namang muli dito sa aming channel. Medyo matagal-tagal kami hindi nakapag-post dahil mayroon pa kaming ginagawa na mga responsibility sa buhay. Ngayon ay patungo na naman kami mag-camping. Ito ang camping chapter 8. Nakasama ko dito si Rosel Mandahinog Casires, Rene Mandahinog, Bimbo Mandahinog Tinabla at ang aming pamangkin na si Damus. Ito ang gubat na papasukin namin. Papasok na kami ngayon mga tol sa gubat. May bibidyuhan pa ako na mga sidling ng bakan, sila ay mauna na. Gagawa na lang kami ng palatandaan, tapos yun na lang ang susundan mo. Sige. Dahil may titingnan pa ako ng mga sidling ng kahoy na bakan, kaya nauna na sila. Ito ang mga sidling ng kahoy na bakan, napakadami. Ang kahoy nito ay matibay gawing bahay. Kung ikumpara natin ito sa lawaan, mabilis lang itong tumubo at madali lang ding lumaki. Kaya madaming tumutubo dito malapit mismo sa puno niya dahil ang buto nito ay mabigat. Hindi gaya ng bunga ng lawaan na parang may pakpak. Napakadami na sidling ang tansya ko dito, aabot ito ng 1,000. Dahil ako ay naiwan para masundan ko pa rin sila. Nag-iwan sila dito ng palatandaan. Ito yung kahoy. Binalatan. Ganito lang ang napakasimpleng paraan para hindi ka mawala sa gubat. Meron pa dito isa. So, palatandaan pa rin na dito sila dumaan. Sa aking pagpatuloy ay naabutan ko sila dito sa malaking puno ng binuwang. Dito ko na sila naabutan sa malaking kahoy na binuwang. Ito na kahoy, napakalaki. Ito pag mamunga to, may sidling na naman. At sa ilang minuto pa na paglalakad ay nakarating na kami sa sapa. Napakalinaw ng tubig mga tol. Ang oras ngayon ay alas 3:45. Hapon na kami nakarating sa ilog at nakakita kami dito ng ibo na maraming bunga. Titingnan natin mamaya ang bunga ng kahoy na ibo. Nakapili na kami ng pwesto kung saan kami maglagay ng trapal at ito ang aming napili dahil malapit lang sa ilog. Kapag kami ay magsaing ay hindi na problema sa tubig. Napakaganda ng area, napaka-presko. At saka yung tubig, pwede ka uminom na agad. Malinis. Agad namang nanguha ng kahoy si Damus para panggatong. Napakalinaw ng ilog mga guys. Ayan o. Dito mamayang gabi, subukan naming sumisid. O mamamana kami dito mamaya. Subukan namin kung may laman ba dito o wala. Habang maglagay sila ng trapal, survey muna ako sa area. Tingnan muna natin ang paligid. Kung gaano kaganda. Ito yung area napakaganda. Doon natin titingnan kasi yung araw sa Magaw. Ito ang area mga tol kapag dito natin titingnan sa baba. Yan napakaganda ng tubig ba? Parang swimming pool. Ito ang organic na swimming pool. Ayan Wow! Napakalinaw. Ang ganda. Tapos meron pa ang maliit. Yun. Tapos meron pa isa, ito. Tapos meron pa dito sa baba. Ayun pa. Napakaganda ng area. Yun si Bons Rene, umiinom na. Napakalinis ng tubig dito. Napakalinaw ng tubig kahit yung talangka na maggapang-gapang dyan klarong-klaro. Ayos yung area. Relax na relax talaga dito. Mag-camping. Napakadaming buto dito ng kahoy na ibo. Ito na ang mga bunga ng kahoy na ibo. Ang kahoy rin ito ay matibay rin gawing bahay. Ito ang bunga ng kahoy na ibo. Ang lasa niya parang durian. Pwede ito sa survival dahil matamis. Pagbalik ko galing nagtingin-tingin sa paligid ay nakagawa na pala si Damus ng apoy. Habang si Bons Rosel naman ay itinali ang bagtok na lalagyan namin ng trapal. Ang ginamit niya ditong pangtali ay ang baging na tinatawag namin na hanupol. Malambot ito na klase na baging parang lubid. Maliit lang din pero matibay. Parang lubid. Habang ikinabit nila ang trapal, si Damus naman ay nilinis ang kaldero gamit ang buhangin. Makinis rin ang resulta para rin gumamit ng steel wool. Linagyan niya agad ito ng tubig para magsaing na kami. Isinabit na ito ni Damus sa saingan namin habang si Bons Bimbo naman ay nagtali sa trapal. Si Bons Rene naman ay abala na sa pagkabit ng kaniyang duyan. Ito na ang bagong duyan ni Bons Rene, mabibinyaga na talaga ito ngayon.
Itesting natin kaagad para makita natin kung gaano katibay ang original na lubid ng bagong duyan na ito. Kung bibili na lang din ng duyan, yun talagang matibay. Ayun, sumakay ni si Bones Rene, matibay nga talaga ang original na lubid ng duyan na ito. Tingnan natin dito banda ang pwesto ng trapal. Ayos. Dito naman sa loob, titingnan natin. Kapag bumabaha, papunta pa lang ang tubig ay kitang-kita na. Dito naman sa kabila, tingnan natin. Ayun, kitang-kita ang organic na swimming pool. Pagkatapos may kabit ang kaniyang duyan ay sumisid agad si Bones Rene para may maulam kami sa hapunan. May malaking hipon. Nakakita si Bones Rene ng malaking hipon kaya inilabas namin ang pana na para sa hipon. Bilangin natin kung ilang segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 segundo may nahuli na hipon. Wow! Yan, nagagat ko sa flashlight ko. Hindi na bitawan yung flashlight ko. Tingnan natin. Blue na yung kulay. Pakalaki ah. Yung kagat niya ba? Sobrang laki ah. Kinagat niya yung, hawakan niya yung kamay. Oh, Ano ba? Flashlight niya? ganon. Tingnan mo kuya. Tingnan mo ha. Dito. Hindi na niya pinakawalan yung flashlight ko. Kitawan mo. Grabe yung yung ngipin ng kagat niya ba? Napakalaki na. Oo na. Ang laki na ng daliri ko ata oh. Ayan oh. Ang laki na ng daliri ko yung, ano niya ba? Blue ng kulay oh. Kamay niya. Grabe. Wow! Mayroon na isa! Wow. Pero yung tubig, tingnan ng tubig. Napaka babaw lang. Ay, ayan oh. Oh. Oh, Napakalinis. napakababaw at napakalinis. Tignan ko pa, baka mayroon pa. May pang-ulam na kami. Oh. Para sa hapunan. Malaking hipon. Sarap nito ba? Sabaw. Halos isang dangkal yung katawan. Sumisisid na naman muli si Bones Rene at nakahuli na naman ng isa pang hipon. Meron na naman. Pangalawa. Dalawa na, nasa mababaw lang. Malaki pa rin ba? Be? Tingin. Bim, dito Bim. Maraming Kasama dito niya. Bim. Dito Bim. Luno pala ito, luno. Yung itong isa ba, luno? Malambot. Ayan o. Bim, dito Bim. Marami Bim. Yung isa, dito mo. Itabi mo. Oh, dalawa na. Ito ang duyan ni Rosel. At ito naman ang duyan ni Damos. Tapos dito, ito naman ang duyan ni Bones Bimbo, aka Boy Sandig. At ito naman ang duyan ni Bones Rene. Ayan. At ito naman ang aking duyan. Tapos na kami maglagay ng trapal. Tapos na din kami maglagay ng mga duyan namin. At tips para sa mga gustong mag-camping, mas maganda kung mag-camping kayo, malapit lang sa tubig. Yan. Para walang problema sa tubig ba. At ang napakaganda na area dito dahil napakalinis ng tubig. Pwede dyan na agad iinom. Walang problema dahil ito ay gubat na. Ito ang mga hipon na nahuli namin kahit dito lang malapit sa aming trapal. Malalaki ang mga hipon dito at blue na ang mga kulay. Kapag kasi kami mamana, hindi namin hinuhuli yung mga maliliit para may balikan pa kami. Kaya ito na ang resulta, malalaki na yung mga iniwan namin dati na maliliit pa. Walang katapusan na grasya na bigay ni Magbabaya. Ito na mga tol, luto na ang hipon. Preskong presko. Galing paghuli, luto agad. Ang lalaki pa ng mga hipon. Wow!
Abi. Sarap. Hindi magkasa yung tatlo. Sobrang laki. Grabe, ang laki talaga na hipon ba? Tikman kaya natin to itong ano, itong pang ano niya. Kibit. Yung sipit niya ba? Yung Ang laki sipit. na. Tikman natin. Kasama ko si Bones Rene. Si Bones Rosel. Si Damos. Kalaki. At si Boy Sandig. Ito ang ulam namin ngayong gabi. Pagkatapos nito, mamana na naman kami ulit. Para pang umagahan. Ang laki oh. Oh. Sarap pa. Hulog. Ay, sayang. Hindi na pwede balatan. Ang laki talaga ng laman ba? Mmm. Ah. Sarap. Sarap. Sa akin. O, sa'yo. Ah. Ah. Wow. Sarap. O, sa'yo. Damos. Mmm. Sarap. Sarap. Mmm. Ah. Boy Sandig. Boy Sandig. Ang laki talaga oh. Napaka presko ng laman ba? Kaputi. Boy Sandig. Kumain. Ayun. Pasok sa baba. Ubos ang isang hipon. Isang kagat. Ubos ang isang hipon. Ulo, ulo. Ulo. Mmm. Sarap talaga. Sarap. Oh. Pagkatapos naming maghapunan mga tol, ito na. Pwesto na. Pwesto na sa mga duyan. Si Bones Rosel. Si Damos. Ito naman ang sa akin. Si Bones Rene. At saka si Boy Sandig. Ayan oh, Boy Sandig oh. Mapagpalang umaga mga tol. Grabe yung lamig dito. Marami na kaming napuntahan ng mga gubat pero ang lamig dito kakaiba. Sumusuot sa laman talaga. Ito pa ang mga kasamahan ko. Tulog pa. Dahil sa sobrang lamig. Napakaganda talagang matulog. Yan, nanguha na ng kahoy si Bones Rene mga tol. Para sa magkape kami ngayon. Malamig talaga dito dahil ang tubig ay napaka presko talaga ba. Dito kami nagsaing kagabi mga tol. Itong kahoy na ito, ibinaon dyan sa buhangin. Tapos linagyan ng sanga. Para ang purpose ng kahoy nito, meron pang isang kahoy ito. Na ilagay lang dyan. Ganyan. O, madalay lang ito ay tanggal-tanggal oh. Pwede mo tanggalin ba. Lagay mo lang dyan. Tapos dito lagay ang kaldero. Ito. Pakilagay mo yung kaldero para makita kung paano. Ganyan lang oh. Lagay mo lang yung kaldero dyan. Ganyan oh. Ayan. Oh. Tapos yan doon sa dulo. Ito, hindi na ito yung binaon. Yan o. Yan, hindi na binaon yan. Yan o. O. Ganyan lang. O. O, napakadali lang naghaling si Bones Rene o. O, kape, 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 kape. Boss, kape na. Napakalakas ng apoy o. Napakabilis lang kumulo ang tubig dito sa malapit sa aming trapal at sa tabi lang ng ilog ng gubat na napakalinaw, napakaganda ng pwesto. Boy Scout na yung tirada ba sa
lalagyan ng kaldero. Ganyan lang ang mga birada ng bunsurot, mga tol. Kape na ang mga bunsurot, oh. Sarap ng higop-higop ba. Maraming salamat mga tol sa panonood. Kita-kita muli sa susunod na mga video. Ingat at God bless sa lahat.